Doc Hazel, good morning! Good morning, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Talaga namang mas gumanda ang umaga natin dahil nandito ka ngayon, Doc Hazel. Eto na nga po, no, mataas ang presyo ng bigas. Pero nakakagulat na marami pa rin na tuneto-nenadang kanin pa rin po ang nasasayang. At dahil nga po dito, isinusulong nyo po itong polisiya ng half cup rice. Paano po ba ito? Gagawin talagang mandato sa lahat ng mga business establishments, lalo sa mga restaurants at even sa karinderya na dapat nagsuserve sila ng half rice? Sa ngayon naman po, actually, sa karinderya meron na talagang half price. Pero ang hinihiling po talaga natin sana ay yung batas na magkakaroon talaga ng half cup sa lahat, pati po sa mga restaurants. Kasi isa po talaga sa reason ng mga wastage ay yung hindi talaga nila kayang ubusin yung 1 cup. And minsan, ay 1 cup. So minsan po, kapag nagre-request yung mga consumers natin, hindi sila pinagbibigyan ng restaurants dahil hindi po available. So ang batas po sana na hinihiling natin ay maging available yung half cup at kung pwede din na maging default serving siya sa mga kasalan kasi di po ba ang daming mga ulam. Tapos ang dami din ng kanin. So naiiwan yung kanin. Pero hinihiling din naman po natin na pwede namang maglagay ng extra rice sa side para dun sa mga kulang sa half cup. Oo, that's good. Kasi nga, kung mapapansin nyo po, halimbawa sa mga fast food restaurants or even sa malalaking restaurant, laging isang full cup na rice ang siniserve. Wala kang makikita sa menu na half rice. Yes, and syempre po, kapag half yung rice, half din yung price. Yun yung nire-request natin sa batas na ito. Mas magiging affordable, no, para dun sa mga kapatid natin na masa. Pero sa ngayon po meron ng mga lugar, ano, mga probinsya and even cities dito po sa Metro Manila ang nakipag-partner na sa inyo para po masiguro na, 'di ba, mababawasan yung mga nasasayang na kanin dito po sa Pilipinas. Ano pong mga lugar ito? Yes po, we have 46 actually na city, provincial at saka municipalities na nagkaroon ng batas. Kasama po sa mga syudad, yung mga main cities natin, Metro Manila, QC, Cebu, Davao, Jensan, Baguio, even yung mga maliliit na munisipyo at mga probinsya po, syempre including Nueva Ecija kung nasaan ang PhilRights. And we are since may partnership po sila sa inyo, halimbawa nabanggit niyo yung Quezon City, dapat naglabas yata ng ordinansa, ito pong ating mga mayor, ano, sa mga lugar na nabanggit niyo at even yung mga partner ninyo, na dapat sa mga restaurants at fast food chains meron ng half rice. Pero yes po, kung sa Quezon City ang sinasabi niyo naka-partner po ninyo, ito rin ba ang dahilan kung ba't kailangan pa rin po natin ng polisiya o batas ukol dito sa half rice? Dahil wala pa ako masyado nakikita sa mga fast food na nagbebenta ng half rice. Yes po, kailangan talagang paigtingin kasi marami pa rin hindi sumusunod. And pag pumupunta sila sa iba't ibang lugar, hindi nila alam kung alin. Pero kung magiging national po siya, at least alam natin na kahit saan tayo umorder ng half cup, dapat pagbigyan nila tayo at dapat ma-half yung price. At kasama po dito sa polisiyang ito, maparurusahan yung mga restaurants, hotels, 'di ba? Fast food chains na hindi susunod kung sakali mang maipapatupad ito. Yes po. Ganun naman po kapag batas, di po ba? Kapag hindi nila sinunod, dapat may fine. Ayun din po sana yung nire-request namin sa mga unlimited rice. Okay naman po yung unlimited. Basta lang po mauubos nyo yung kukuhanin ninyo. Ang gusto lang po sana natin dito, yung disiplina ng bawat Pilipino na kukuhanin lang natin kung ano yung kaya natin. Ganun din po sa Eat All You Can, di po ba? You just get what you really can eat. Ano pong reaksyon ng mga restaurant owners natin dito po sa isinusulong ng inyong grupo? Kasi po, di po ba, marami naman kami naging public consultations, consultation with the restaurants during yung pagsasabatas nitong mga local ordinances. And they are okay with it naman po. Kasi sabi naman nila, wala naman cost pag nag-half sa kanila. And they are also one with us na gusto din nilang bawasan yung rice wastage. Kasi imagine the 7.2 billion pesos na yun po ay computed noong 2015 pa ha. Ngayon ang bigas po mas mahal na. So kapag po presyo ngayon ng bigas yung ginamit natin, nasa 19 billion na po yun. And that's a lot of money. Oo, meron na po ba kayong katuwang sa Kamara para tulungan kayong maisulong na maisabatas po itong half cup rice rule? Noon pong nagsisimula pa lang yung Be Responsible, noong 2013-2014, lumapit po kami kay Senator Bongbong Marcos noon, na ngayon ay si presidente na. Tapos siya po yung nag-sponsor ng bill, pero hindi lang po siya na-prioritize. Pero ngayon po, we are trying to get someone again para mag-sponsor ng bill. Ang recent po na nakausap namin ay yung office ni Senator Ligarda, pero wala pa po kaming
naging Wala pang final. tugon. So may nilapitan na po kayo, lumapit po kayo kay Senator Legarda ukol dito pero hindi pa po nababalikan ang inyong grupo. Yes. So sa ngayon, wala pa po talaga kayong champion sa Senado or even do sa lower house para tumulong po sa inyong maisabatas ito? Wala pa po. Oo. At least sana may nakikinig sa atin, si Senator Loren Legarda para ma-replyan na po kayo dito sa inyong hiling. Sana nga po. Kasi actually wala naman po kami talaga nakikitang magiging problema. Kasi it just gives the Filipino consumers additional freedom. Para po kung gusto nyo mag-order ng 1.5, 2.5, dito ba pwede? Ang iniiwasan lang po talaga natin dito. Yung sayang. Kailan pa po kayo lumapit sa opisina ni Senadora? Yun lang pong October 31 to be exact. Yun naman. Baka naman pa-reply na rin po sa inyo. And i-adapt lang natin mismo itong Senate bill na galing kay President Bongbong Marcos Jr. Ito pong bill na meron siya. Ganun na ganun din po ang gagawin natin or may mga ipapabago po ba? Paano po? Dadagdagan lang po siguro yung tungkol sa mga unli rice para maging stringent din sila sa pagpaparusa kapag hindi inubos yung kinuhang pagkain. Kung sakali na ito po yung maisa sa batas, ano po yung magiging parusa doon po sa mga hindi susunod? Hindi naman po siguro masyadong malalim, pero enough lang po siguro para magtanda. May fine po yung mga restaurants. Yes po, fine po yung mga restaurants. And yun din, yung mga consumer na pagka hindi kumain pagka nag-waste sila kapag nasa eat all you can or nasa unli rice. Pero dito po ba sa Metro Manila, meron na talagang mga malalaking restaurants? Ang sinasabi niyo po kanina, nakipag-ugnayan naman sa inyo yung mga ibang cities and provinces natin. Ang wala pa man itong panukala, sumusunod na dito sa half-cup rice rule? Marami naman din po talagang mga restaurants na nagbibigay ng half cup. Kaya lang ang problema po, hindi nila hinahack yung price. So, at least po with the ordinance, dapat talagang i-hack nila and tungkulin talaga nila. Okay. Oo. So, may half cup pero ang price ay hindi half. Yes po, ginagawa po yun ng ibang restaurants before. So, sino naman po ang pwedeng yung lapitan sa ganun? Kung meron ng mga kumbaga may o-offer na po pala ng ganoon, pero di nababawasan yung presyo. Kaya po tayo nagsagawa ng mga local ordinances kasi yun nga po mas mabilis. Ang nilapitan po kasi namin dito yung mga League of Municipalities, League of Cities, and League of Provinces. And sila po, kaya po kami nakapagpagawa ng mga local na batas para mabilis po yung action nga doon sa mga tumatanggi na mag-hack ng price. Actually, yun ang maganda nga pong solusyon dito, ma'am. Habang wala pa yung national statute, yun munang mga local ordinances na maaring ipasa kaagad ng mga lokal na pamahalaan. Sige po ma'am. So, palagay ko naman dahil sa mismong ang Pangulo na ang nagsusulong nito, madali itong sana maaprubahan. But meantime ma'am, paano po kaya ito sa inyo pong advokasya na makakarating ng maayos sa lahat po ng mga tahanan? Sa lahat din po ng mga consumers kasi importante po yun ma'am, kahit na walang batas actually. Yung awareness na ganito pala yung nasasayang. Opo, na ganito. Kasi kung meron kang kinuhang kanin, ubusin mo kasi nga sayang. Yes po. Actually, ito pong Be Responsible na campaign. Ang focus po niya ay yung wastage, yung pagkain din po ng healthier rice like brown rice and rice mixed with other staples. At saka po yung pagbili din natin ng local rice. And all these messages ay tinatry po talaga natin iparating sa lahat ng households, actually sa lahat po ng individual. So, we partner with a lot of government agencies, private agencies, pati po NGOs. Actually, mga restaurants po, kapartner na natin dyan, yung mga Hotel and Restaurants Association, pati po yung mga government offices, yung DepEd nga po, naglabas rin ng libro para turuan yung mga bata na maging responsible at huwag magsayang ng kanin. Tapos, yun din promotions natin, yung nilalagay din nila sa mga airports. And of course, yung DILG, katulong din po natin yan. Opo. Sobrang dami po talaga natin pinapartner para po talaga matry natin ma-reach. And of course, ito po mga ganitong interview, nakakatulong po na marinig nila yung mensahe. At saka DepEd, ma'am, sa DepEd para sa mga bata sa school, no? Sa murang edad po, agad ng tangkilikin yung kaisipan na ito rin po naman po ang mga pangaral sa atin ng ating mga magulang, di ba? Na huwag kang mag-aksaya ng pagkain. Hindi lang actually bigas, pati pagkain talaga. Tama, that's good. Sa pangkalahatan. Ano po, Doktora?
Yes, tama po yun. Kasi meron din daw po tayong international commitment na i-lessen yung ating wastage. Pero kakakommit lang po natin kaya hindi pa siguro natin na-finalize kung anong mga strategies. Pero meron po tayong gano'n na kailangan gawin. Mhm. So, dito ho ba ma'am, kasama sa inyong campaign ang pakikipagtulungan sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kaya po ang PIA ng gobyerno para po doon sa corresponding radio or TV plugs nito para po mas malawak ang ating maaabot sa ating kampanya? Yes po, actually, buti po na-mention ninyo. Nagsimula po ito noong 2013. Actually po, yung KBP members, nag-air po sila ng mga ads natin and yung mga video vlogs for free actually po. So sana po ulit makapag-partner po ulit kami sa mga iba't iba pang members ng KBP. Opo, para ho mas malawak po ang ating information dissemination. Salamat po sa inyo, Dr. Hazel. Opo, sa uulitin ma'am, salamat po na marami. Yes po, thank you. Good morning. Hazel, Antonio Beltran. Yan nga po ang pagsusulong nila nitong half-rice policy. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.